Sa Makati, 10:00 ng gabi. Katatapos lang ng klase ni Malia sa Night Tutorial Center. Inayos niyang mga papel sa bag habang binabaybay ang madilim na eskinita papunta sa terminal. Sa isip niya ay isang malamig na shower at instant noodles lang ang kailangan niya pag-uwi. Pagod na pagod siya. Tahimik ang paligid at tanging yabag lang ng kanyang paang naririnig nang biglang may boses ng lalaking tumawag sa kanya. Miss, sandali lang. Napalingon si Malia. 3 lalaking nakitimang lumapit. At bago pa siya makatakbo, ay may tumakip ng panyo sa ilong niya. Mabango, nakakalito, at nahulog ang dala niyang bag. Huwag po! Anong ginagawa niyo sa akin? Napasigaw siya pero mahina. Dahan-dahan siyang napaluhod. Ang huling nakita niya ay ang van na may tinted na bintana. Bumukas ang pinto at mabilis siyang sinakay. Pagdilat ni Malia ay malamig na sahig ang kanyang naramdaman. Nakapiring ang kanyang mga mata at nakatali ang kanyang mga kamay. Nasaan ako? Ninenerbiyos na bulong niya sa kanyang sarili. Kumakabog ang dibdib niya at malalim ang paghinga. May narinig siyang yabag. Lumapit ang lalaking may malamig na boses. Gising na siya. Bitawan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Inalis ang piring niya. Nasilaw siya sa ilaw. Pero nang luminaw ang paningin niya, ay nakita niyang lalaking nakaupo sa harapan niya. Matikas ang tindig. May peklat sa kanang kilay. Malamig ang titig. Anong pangalan mo? Hindi siya sumagot. Nanginginig ang labi niya. Magsabi ka ng totoo. Hindi kami titigil hanggat hindi mo sinasabi ko anong koneksyon mo kay Adrian De Leon. Ha? Wala akong kilalang Adrian. Guro lang ako. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Tahimik lang ang lalaki. Tumango ito sa mga tauhan. Pinagmasdan siya at nagsalita. Ako si Rex. Akong bahala dito. Ikaw lang pwedeng makasagot kung madali o mahirap ang gabing to. Please, Malito. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko alam kung sino yung Adrian na yan. Lahat ng nagsisinungaling ay sinasabing wala silang alam. Naiyak na si Malia. Wala talaga akong alam. Diyos ko naman. Tumayo si Rex, lumapit at tinitigan siya ng malapitan. Hindi ka talaga niya sinabihan, no? Sino? Wala. Paliguan siya. Linisin. At ihanda sa pagharap kay boss. Sabay tumalikod si Rex. Boss? Sinong boss? Ano ba to? Hindi siya sinagot. Lumabas si Rex at naiwan ang 2 lalaking tahimik lang pero halatang bihasa. Isa sa kanilang nagsalita at malamig ang tono. Huwag kang gagalaw. Pagkalipas ng ilang oras ay malinis na si Malia. Nakasuot ang simpleng puting damit pero hindi pa rin siya mapakali. Nasa loob siya ng kwarto ng walang bintana. Isang kama, isang ilaw sa kisame at CCTV sa gilid. Hindi niya alam kung anong oras na. Gusto niyang umiyak pero sa dami ng takot at galit sa dibdib niya ay gusto lang niyang sumigaw. Pumasok si Rex. Hoy, magsasalita ka ba ngayon? O mananahimik ka pa rin? Tama na. Hindi ako konektado sa kung sino man ang hinahanap ninyo. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Wala akong kinalaman sa kahit anong ginagawa ninyo. Sino nagsabing wala kang kinalaman, ha? Ano bang gusto nyo? Kidnap pa to? Pera? Kung yan ang kailangan nyo, wala ako nun. Pangkapinangalan ang laman ng wallet ko eh. Napatingin si Rex sa kanya sa kabahagyang napangisi. Hindi perang dahilan, Malia. Paano mo alam ang pangalan ko? Hindi sumagot si Rex. Tumaliko dito na tila may iniiwasang sabihin. Guru ka nga. Pero baka hindi mo alam. May mga taong pinagmamasan ka. Matagal na. Stalker ba kita? Hindi ko masasagot yan. Pero darating ang boss namin. Siyang may gusto sa'yo. At wala akong karapatang paunahan siya. Lalong nanlaki ang mga mata ni Malia. Boss nyo, may gusto sa akin? Sira-ulo ba kayo? Hindi ako gamit para pag-interesan ng kung sino man. Oy, tumahimik ka muna. Makinig ka.
Hindi ko trabahong ipaliwanag ang lahat. Pero kung matalino ka, maghintay ka lang. Darating siya. Tumahimik si Malia at nanginginig ang laman. Bakit ako? Ano bang nagawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumayo si Rex at muli siyang tinitigan. Hindi lahat na nakukuha sa sapilitan ay para saktan. Minsan may mga dahilan ng desisyong hindi natin nauunawaan. Si Malia Salazar ay 25 taong gulang. Isang guro sa pampublikong paaralan sa Manila. Tahimik ang buhay niya. Simple, ngunit mahirap, hindi mapansin ang taglay ng ganda. Maputit makinis ang kutis. May maamong mukha na tila hinugis ng hangin at araw. Parang diwata sa modernong panahon. Ang kanyang mahaba at tuwid na buhok ay itim na tila alon sa gabi. At ang kanyang mga matay malalalim na kayumangging may tagong lungkot. Kaya't nang masilayan siya ni Lendon Pascual, isang 33 anyos sa bilyonaryo, ay hindi nakapagtaka na bihag nito ang kanyang paningin at puso. Hanggang sa bumukas ang pinto. Miss Salazar, sorry sa hindi magandang introduction kanina. I'm Lendon. Lendon Pascual. Aniya na bahagyang nakangiti. Maliwanag ang ilaw mula sa hallway. Isang lalaking pumasok. Matangkad, maayos manamit, halatang may pera. Naka-black button-down shirt na bukas ang 2 butones sa taas. Malinis ang hiwa ng buhok, mabangis ang tindig, pero may kung anong pakalma sa presensya nito. Hindi siya nagsalita agad. Tinapunan lang siya ng tingin bago marahang lumapit. Hindi pa man siya tapos magsalita, tumayo na agad si Malia, hinubad ang kumot at hinarap ito ng diretsyo. Ay salamat at nagpakilala kayo sa wakas. Kasi kung hindi mo pa sasabihin, hindi ko talaga malalaman kung sino kang mayabang ka. Bakit mo ako kinidnap ha? Anong gusto mo sa akin? Hindi ako artista, hindi ako politiko, at lalong wala akong koneksyon sa kung sino mang hinahanap ninyo. Bahagyang napataas ang kilay ni Lendon, ngunit hindi siya sumagot agad. Nagdagpo ang kanilang mga mata, si Malia, galit, takot, at pagod. Si Lendon na kalma na parang sanay sa mga gantong eksena. Huwag mo kong tititigan ng ganyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ginagawa ko lang trabaho ko. Tapos bigla akong tinangay kung saan. Tapos ngayon haharap ka sa akin na parang walang nangyari. Relax. You're safe here. Safe? Sa bahay ng lalaking may pakana ng pagdukot sa akin? Talagang safe? Anong klaseng joke yan? Kung hindi lang ako marunong magpigil, baka nasampal na kita. Tumawa lang si Lendon. Isang malalim pero magaan na tawa. Parang hindi siya sanay pinagsasabihan, pero ngayon ay aliw na aliw siya sa mga sinasabi ni Malia. Ang lakas mong magsalita ah. Cute ka pala kapag nagagalit. Cute? But... Hindi na naituloy ni Malia ang sasabihin. Napatingin na siya ng masama. Si Lendon, habang nakatayo pa rin, ay hindi pa rin nawawala ang ngiti. I didn't plan to meet you like this. But I guess, there's no perfect way. Anong meet? Hindi tayo nagdi-date, no? At saka hindi ko interesadong makipagkilala sa lalaking dinukot ako. Okay, let's start over. Shall we? Tumayo si Malia at tumiklop ang braso. Ayoko. Umpisa pa lang ng kwento mo. Krimen na ang laman. What makes you think na may karapatan kang start over sa taong tinakot mo? Natahimik si Lendon. Hindi nagalit at hindi rin nagpilit. Parang sinasakyan na niya ang bugso ng damdamin ng babae. You're fiery. I like that. Huwag. Huwag mo akong subukang landiin. Alam mo bang pwede ka tang inimala sa ginagawa mo? I know. Pero hayaan mo munang magpaliwanag ako, pwede? Paliwanag? Tapos anong mangyayari? May pasorry ka? Tapos akala mo magiging okay na lahat? Umayo si Lendon sa pagkakaupo. Of course not. But I think you deserve to know the truth. Kaya nga ako dito, di ba? Mabuti na matimik konsensya ka pa. I wouldn't call it that. But, sure. Humugot ng malalim na buntong hininga si Malia. Alam mo, hindi ko alam kung anong klaseng dramang pinasok ko. Pero siguraduhin mong hindi ako masasaktan dito. Kasi kahit simpleng tao lang ako, may mga taong maghahanap sa akin.
I know that too. Your brother. Si Miguel Salazar. Army, right? Paano mo nalaman yun? Like I said, I've been watching. Hindi para saktan ka. Just observing. Stalker. Bulong ni Malia. Ngumiti ulit si Lindon na parang aliw na aliw sa pagiging prangka ni Malia. Don't worry, Malia. I'm not your enemy. Hindi pa kawalan mo ako. Tomorrow, may pag-uusapan tayo. For now, get some rest. Walang gagalaw sa'yo habang akong nandito. Hindi pa rin niyang sagot sa tanong ko. Lumapit si Lindon. Nakatitig siya kay Malia, pero hindi mapang-angkin, kundi seryoso. Ikaw ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Kaya ikaw din ang makakapagtapos nito. Lumabas siya at iniwang tulala si Malia. Tahimik ang silid. Ilang minuto nang umalis si Lindon. Naiwan si Malia, nakaupo sa gilid ng kama at nanginginig ang tuhod sa kaba. Hindi pa rin siya makapaniwalang nandito siya sa lugar na to. Walang bintana, walang orasan, at lalong walang kahit anong pahiwatig kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Napatitig siya sa kisame. Hawak pa rin ang kumot na parang yun lang ang taang depensa niya sa lahat ng kakatwang nangyari. Mainit ang araw nang muling bumalik si Lindon sa silid. Umaga pa lang ay gising na si Malia. Hindi siya makatulog buong gabi. Kahit anong pilit niyang maging kalmado, ay hindi siya mapakali sa katahimikan ng kwartong yun at sa mga tanong na paulit-ulit sa isip niya. Nang biglang magbukas ang pinto, pumasok si Lindon ng dahan-dahan, may dalang tray na may kapit pandesal. Ayoko. Agad na sabi ni Malia, ni hindi pa man ito nakakalapit. Di pa nga kita inaabutan. Tumatanggi ka na. Hindi ako nagugutom at hindi ako mapapabait sa tinapay lang. Hindi ako nabibili. Lumapit si Lindon at marahang nilapag ang tray sa mesang malapit. I know. And I'm not buying anything, Malia. Wala akong balak. Umupo si Lindon sa silyan sa gilid ng kama. Tahimik, parang inaantay niya si Malia ang unang magsalita. Pero hindi siya bumigay. Sa huli, si Lindon ang nagsimula. Alam kong maraming tanong sa isip mo. And that's why I'm here. Wala nang paligoy-ligoy. Diretso na. Wow, buti naman. May mga gantong klaseng diretso dapat walang kasamang duct tape at blindfold. Pero sige, go on. I'm listening. Nasa kulungan naman ako. Sarkastikong sagot ni Malia na hindi pa rin lumilingon. Napangiti si Lindon pero hindi na pinansin ang sarkasmong yun. Naalala mo ba yung event sa university? Taon yata yun na nagkaroon ng charity fair. Saglit na natahimik si Malia. Hindi niya akalaing yun ang pagbubukas ng kwento. Marami namang event sa school dati. Pero isa lang yung gabi na ikaw yung nasarap ng open mic. Nakaupo ko sa may dulo. Kumanta ka. Hindi ka naman sobrang galing pero ang daming nakinig sa'yo. Napalunok si Malia pero hindi niya pinahalata. Kumanta ka ng kahit maputi ng buhok ko. Natahimik siya. Ngayon napatitig siya kay Lindon. Paano mo yun natandaan? Because since that day, hindi ka na nawala sa isip ko. Hindi agad nakapagsalita si Malia. Hindi niya alam kung magagalit siya, matutuwa, o mas lalong maiinis. Matagal kitang hinanap. Hindi kita makita sa social media and wala kang permanent address. Minsan may mga leads ako, pero lagi kang nawawala. Parang laging paket pero laging sa gilid dumadaan. Hindi mo alam kung ilang taong kitang sinundan. Sinundan? Ang creepy pakinggan yan, alam mo ba? Siguro nga. Pero wala akong balak manakot. I just want to see you again, really. And I want to know you more. Pwede mo naman akong puntahan at kausapin, di ba? Hindi yung kinidnap mo pa ako. Gusto mo makipagkilala? Magpakilala ka sa normal na paraan. Hindi yung parang eksena sa pelikula. Mali, I know. I made the wrong move. Well, at least tama kasi isang bagay. Sa tingin mo ba sweet yung ginawa mo? Romantic? Kasi hindi. Nakakatakot. Mali. Hindi ako sanay makipagkilala sa gantong paraan pero sa mundo ko, mahirap ang simple. Ah, so ganun pala yun. Dahil mahirap ang simple sa buhay mo,
Okay lang na gumamit ka ng extreme methods? Na okay lang dumampot ng babae sa kalsada basta gusto mo siyang makilala? Hindi sumagot si Lindon. Tinitigan lang niya si Malia. Walang halong galit, pero puno ng pangunawa ang mga mata niya. I didn't do this to harm you. Ginawa ko to kasi gusto kitang makita. Gusto kong malaman kung yung taong hindi ko nakalimutan ay totoo. Or it's just a memory. Ngayong nakita mo na ako, totoo ako, tao. At alam mo bang takot na takot ako kagabi? Alam mo bang akala ko mamamatay na ako? I'm sorry. Hindi sapat yung sorry mo. Alam mo ba kung ilang taon kong pinaghirapan yung buhay ko? Yung tahimik na trabaho, yung pagiging guro. Tapos bigla mo akong isasama dito sa kung anong mundo mo na hindi ko maintindihan? Tahimik si Lindon. Tingin mo ba magiging okay lang ako pagkatapos nito, ha? Na basta mo lang akong yayaan magkape at sasabihin mong matagal mo na akong gusto? Tapos solved na lahat? I never said it would be easy. Pero pinahirapan mo talaga ako. Tumayo si Malia at tumingin sa kanya ng diretsyo. Kung gusto mo talaga akong makilala, dapat nung una pa lang lumapit ka ng maayos. Sa tamang paraan eh. Hindi sa paraang pinaparamdam mong mag-isa lang akong tao-tauhan sa laro mo. You're right. And I'm sorry for how everything started. But now that you're here, sana bigyan mo lang ako ng konting chance. Just to explain. Just to make things right. Huwag kang umasa. Pero sige, makikinig ako. Dahil gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka para magawa mong kidnapin ng isang gaya ko. Napangiti si Lindon. That's fair. At least now we're talking. Nakikipag-usap? Huwag kang masyadong kampante. Lumipas ang mga araw na tila ba nasa ibang planeta si Malia. Isang malaking bahay na may sariling hardin, swimming pool, silid-aklatan at may sariling chef na ang luto ay may sosyal pa sa menu ng kahit anong mamahaling hotel. Bawat sulok ng lugar ay mukhang galing magazine. Pero kahit kaano kaganda, ay hindi pa rin mawala sa kanyang inis at kaba. Para bang nakakulong pa rin siya na kahit pamalambot ang kutsyon at tinapay ay laging mainit. At higit sa lahat, ay nandoon si Lindon. Wala siyang ginawa kundi sundan si Malia, alokin ng pagkain, kwentuhan, o kahit simpleng upuan siya habang nagkakape. At si Malia ay tuloy sa pagiging mataray, suplada at todo iwas. Kahit pang bilyonaryo ay tila hindi natitinag. Isang hapon, habang nakaupo si Malia sa gazebo sa likod ng mansyon, ay lumapit si Lindon na may dalang 2 baso ng iced tea. Tea muna. It's organic. Galing pa sa Sagada. Baka may pampatulog naman yan. Hindi man lang tiningnan ng baso na sagot ni Malia. Come on! Hindi naman ako ganun kasama, di ba? Tiningnan siya ni Malia ng matalim. Kasi naman sino ba namang mamatinong isip ang mag-kidnap para lang makilala ang babae? Point taken. But I'm trying to make up for it, aren't I? Ang dami mong sinisira. Tapos ang dali mong mag-ayos. Sagot ni Malia, pero kinuha pa rin ang baso. Napangiti si Lindon. Progress. Tahimik silang uminom ng iced tea, hangin lang at mga huni ng ibon ang naririnig. Maya-maya ay hindi napigilin ni Malia ang sarili. Lindon, nasan ba talaga tayo? Nagulat si Lindon sa tanong. Tinignan niya si Malia bago sumagot. Malayo. Malayo saan? Malayo sa ingay. Sa traffic. Sa mga taong gusto kong sirain. Malayo sa lahat ng pwedeng makasira sa tahimik mong mundo. Napakunot ang noon ni Malia. So, para lang makuha yung tahimik kong mundo? Kailangan mo akong alisin sa sarili kong mundo? Hindi. Pero kailangan kitang dalhin dito para maintindihan mo kung sino ako. At para makita mo kung paano kita nakikita. Alam mo, hindi akong prinsesa. Hindi ko kailangan ng palasyo. Masaya na ako sa maliit kong apartment at instant coffee. I know. And that's what made me admire you even more. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako marupok. Wala naman akong sinabing marupok ka. Huwag kang ngumiti. Why? Baka ma-fall ka? Sa'yo? Hindi no. Sabay irap ni Malia. Pero sa totoo lang, kahit ayaw niyang aminin, ay may kakaiba talaga kay Lindon. Oo, nakakainis.
Oo, mayabang. Pero hindi siya nananakit. Hindi siya bastos. Lagi itong maingat sa kilos, marunong makinig, at hindi sumusuko kahit ilang beses niya itong tinatarayan. At kung hindi niya man aminin, ay naaaliw na rin siya sa presensya nito. Minsan habang sabay silang nanonood ng pelikula sa home theater ng mansyon, ay hindi na iwasang mapatingin sa gilid. Tahimik si Lindon, nakatingin lang sa screen, pero mukhang mas abal sa pagtimpla ng wine kaysa sa pelikula. Hindi ka ba nanonood? Nanunood naman, pero mas magandang yung view sa tabi ko. Walang kahirap-hirap na sagot nito. Corny. Sagot ni Malia, pero napangiti siya ng lihim. Sa mga sumunod na araw, ay tila ba naging routine ang mga gantong eksena. Sabay silang kakain ng almusal, mag-uusap habang naglalakad sa hardin, at minsan nagbabasa sa library. Hindi nila pinag-uusapan ng mafia, ang pagdukot, o kahit ang tunay na mundo sa labas. Para bang suspended sa pagitan ng dalawang mundong hindi dapat nagsanib. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unting nararamdaman ni Malia ang isang bagay na ayaw niyang aminin. Kinakabahan siya tuwing nalapit si Lindon. Kinakagat niya ang loob ng pisngi kapag nahuhuli niyang sariling napapangiti sa mga biro nito. At mas talong kumakabog ang dibdib niya kapag bigla itong tatahimik at titingin ng sa kanya na tahimik pero buo. Isang gabi habang nasa veranda si Malia at nag-iisa, ay dumating si Lindon, bit-bit ang 2 tasa ng kape. Hindi ba't kanina lang may tea? Yup, pero gusto ko lang ulit makasama ka. Umupo siya sa tabi ni Malia at binigay ng 1 tasa. May sugar yan, 2. Di ba mahilig ka sa matamis? Pati yan alam mo? Kumibit balikat si Lindon. Observant lang. Tahimik sila sandali, hangin at ilaw ng buwan na tila may drama na sa hangin. Alam mo ba? Lahat ng to'y parang panaginip. Yung weird na parang hindi mo alam kung dapat kang matakot o... O ano? O umasa. Tumingin si Lindon sa kanya. Malia, I know I did something wrong sa simula. Hindi ko itatanggi. Pero gusto ko malaman mo. Kung papayagan mo lang ako, gusto kong bumawi. Gusto kong ipakita sa'yo na kaya kitang palagan sa tamang paraan. Hindi kumibo si Malia. Hinigpit na lang niya ang hawak sa tasa ng kape. Bakit ba kasi ako? Bakit hindi yung masosyal? Yung kasabayan mo sa mundo mo? Ngumiti si Lindon. Because you're real. You don't fake anything. You're honest. You fight back. And you remind me of what it likes to be grounded. I don't need someone who agrees with me. I need someone who challenges me. The challenge accepted. You don't have to pretend you're not starting to like me. Bulong ni Lindon. Napalingon si Malia at agad tumayo. Sino nagsabing gusto kita? Wala. Pero kita ko sa mga mata mo. Di ipikit mo yung mga mata mo para hindi ko makita. Tumalikod si Malia at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Lindon sa veranda. Pero sa kaloob-looban niya ay hindi niya mapigilan ang ngiti. Unti-unti, nadudurog ang pader na pilit niyang tinatayo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Malia. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may bumabagawag sa kanya. Tahimik ang buong bahay, kahit ang mga alagang ibon sa hardin ay parang ayaw pang kumanta. Naglakad si Malia sa hallway ng 2 palapag. Dinala lang hakbang sa pintong bahagyang nakaawang. Sa loob ay may lumang mesa at isang kupas na notebook. Binuksan niya to. Napasinghap siya. Ang guhit ng mukha niya paulit-ulit at iba't ibang anggulo. Itong ilang taon ng sikreto ni Lindon. Isang guhit ng mukha niya na medyo side view. Hawig suot niyang simpleng blouse ng college. Sa sumunod na pahina ay isa pang drawing. Ngiting may hawak na microphone. At isa pa habang nakaupo at tila nagbabasa. Iba-ibang ekspresyon at iba-ibang anggulo. Pero lahat ay siya. Sa bawat pahina ng notebook ay isang larawan ng sarili niyang mukha. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang emosyon. May ilang drawing na may petsa. May ilang may maikling note na binasa ni Malia. Lumamig ang mga daliri ni Malia. Hindi niya may pintang nararamdaman.
Takot, hiya, kaba, at isang uri ng kilig na hindi niya gustong aminin. Pero bago pa siya makagalaw, ay isang tinig ang gumising sa kanya. Malia, Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Lindon ay nakatayo sa may pinto. Tahimik lang ang ekspresyon. Pero kita sa mata ang gulat at pag-aalala. anong ginagawa mo riyan? Mabilis na binaba ni Malia ang notebook. Wala naman. Nakita ko lang yung pintong nakaawang. Lumapit si Lindon. Hindi siya kagad salita. Kinuha nito ang notebook at marahang sinara. Tiningnan niya si Malia. Hindi ko intensyong makita mo yun ng ganun. Sorry. Para saan yung notebook na yan, Lindon? Hindi niya na kayang ikubli ang kaba sa boses niya. For you. Lahat yan ikaw. Diretsong sagot ni Lindon. Alam ko, pero bakit? Ilang taon mo nang ginagawa to? Matagal na. Lindon, alam mo ba kung gaano nakakatakot yung tingnan? Hindi agad nakasagot si Lindon, pero hindi siya tumingin sa iba. Sa halip, ay matapang siyang nakatitig kay Malia. I know. Hindi ko intensyon na maging obsessive. Pero hindi ko rin matutukoy kung kailan nagsimula. Nung una, isa lang akong humahanga. And then one day, I just found myself drawing your face. Hindi mo ba naisip na nakakatakot yan? Na para akong minamanmanan mo? Naisip ko. Pero wala akong ginawang masama. I never approached you. I never crossed the line. I just... Ano? Iniestok mo lang naman ako sa malayo? Hindi kagad nakasagot si Lindon. Napakamot siya sa batok sa kabahagyang napailing. I kept it to myself. Kasi akala ko mawawala rin. Akala ko lilipas. Pero habang lumilipas ang taon, lalo lang ko nahuhulog. I tried to forget you. I dated, I worked. I even left the country for a while. Pero hindi ko makalimutan yung gabing yun. Yung boses mo, yung tawa mo, yung paraan mong umiti kahit pagod ka. Napatitig si Malia sa sahig. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Parang sinampal ang puso niya at tinapakan ang utak niya sa parehong oras. Bakit mo ako kailangan i-drawing ng paulit-ulit? Because that's the only way I could keep you. Even if you were far. Tumahimik ang silid. Ang naririnig ng nila ay ang tik-tak ng vintage wall clock sa gilid. Lindon. I know, mali ang paraan ko. Hindi ko pinagmamalik ang lahat. Pero totoo yung nararamdaman ko. And I'm not asking you to return it. I just want you to understand. Lumingon si Malia. Kinagat niya ang labi niya at pinipigilang lumambot. Tama ka. Hindi nga kita maintindihan. I know. Tinatry kong intindihin pero parang ang labo. I won't push. Hindi ko hihilingin na paniwalaan mo agad ako. Pero kung darating ang araw na mapagkakatiwalaan mo na ako, sana mo alalab yung notebook na yun. Hindi bilang isang obsession, kundi bilang patuloy na minsan may taong hindi ka nakalimutan at hindi mo siya nakita. Walang naging sagot si Malia. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin kung gaano siya naalarma. Pero sa puso niya ay isang bahagi ang tahimik na kumakalma. Parang isang piraso ng puzzle ang naupo sa tamang lugar. Hindi pa rin siya sigurado kung tama bang nararamdaman niya o kung nararamdaman ba talaga niya ito. Pero ang alam niya ay hindi siya galit. Hindi pa rin siya kampante. Dahil sa pangamba, ay naisipan ni Maliyang tumakas. Hindi niya alam kung anong eksatong kinatatakutan niya. Si Lindon ba o ang sarili niyang nararamdaman? Mula nang madiscover niya ang notebook ng lalaki na puno ng guhit ang kanyang muka, ay hindi na siya mapakali. Gaano katagal siyang sinusundan? Hanggang saan ang kaya nitong gawin? At kung totoo ba walang halong masamang balak ang lahat? Kahit papilit niyang iniiwasan ay may bahagi ng puso niyang bumibigay. Doon siya mas lalong natakot. Dahil kung totoong lahat ay mas mahirap itong takasan. Kaya isang madaling araw, habang ang lahat ay tulog, tumakas si Malia. Nagbaon lang siya ng jacket at konting pera. Alam niyang may mga bantay sa paligid, pero kabisado niya ng oras ang palitan ng shift. Tahimik siyang dumaan sa likod, sa malit na path na may mga tanim na palmera.
Naglakad siya na halos hindi humihinga habang ang puso niya ay parang sasabog na sa kaba. Nang makalayo-layo na siya mula sa bakuran, ay naisip niya baka pwede na siyang tumakbo. Ngunit bago pa siya makapihit ng liko, ay isang headlights ng kotse ang bumungad sa kanya. Napatigil si Malia, napakapis sa dibdib, at mula sa sasakyan ay bumaba si Lindon. Hindi siya nagalit. Hindi rin sumigaw. Nakatayo lang siya, suot ang simpleng hoodie at pantalon. Tila antok pa sa itsura, pero malinaw ang titig sa mga mata. Hindi ko alam kung matatawa ako, dapat ba kitang hilahin pabalik eh. Pabayaan mo na ako. Hindi ko kayang manatili rito kung hindi ko alam kung ligtas ba ako sa'yo. Hindi lumapit si Lindon, pero hindi rin siya umatras. Ligtas ka, Malia. Sa akin, sa bahay na yun. Sa lahat. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Na ganoon na ako katagal nasa isip mo, ha? Na may mga sketches ka ng mukha ko. Nakakatakot, Lindon. Alam ko. Pero hindi ako humihingi ng kapalit. Hindi kita pinilit. At hindi ko balak. Pero ginapos mo rin ako sa isang uri ng pagkakakulong. Kung gusto mo umalis, I won't stop you. Natahimik sa Malia. Sa loob ng ilang segundong yun, ay pinakiramdaman niya kung totoo nga bang sinabi ng bilyonaryo. At sa titig ni Lindon, sa kalmadong paraan ng pananalita niya at tila walang bahid ng galit sa boses niya, naramdaman niya ang totoo. Hindi siya pipigilan. At doon nagsimulang mabasag ang matibay na pader ng pagdududa sa puso ni Malia. Kinabukasan, nang magising si Malia, may envelope sa tabi ng kanyang unan. Bumangon siya at binuksan yon. Laman nito ang isang one-way plane ticket pabalik sa Manila, ang kanyang passport at cash na sapat para sa ilang buwang pamumuhay. Sa loob ng envelope ay may isang malit na sulat. You're free. Pero sana piliin mong manatili. Hindi maipaliwanag ni Malia ang nararamdaman. Gulat at pagtataka na siyang tila pumigil sa kanyang mga pagdududa at takot. At ng mga sumunod na araw ay hindi niya rin ang kamuling tumakas. Dahil sa halip na kulungan ay unti-unting naging tahanan ng lugar. Sa bawat umagang sinasalubong siya ni Lindon na may dalang kape tinapay. Sa bawat hapong sabay silang naglalakad sa hardin habang sinisikatan ng araw. At sa bawat gabing pareho silang tahimik kang sasala habang nanonood ang pelikula ay nagiging mas malinaw ang totoo. Ang puso niya, kahit anong pagtanggi, ay humihinga na rin sa harap ni Lindon. Isang gabi ng katahimikan. Gusto mo bang umalis pa rin? Tanong ni Lindon habang sabay silang nakatingala sa mga bituin sa may damuhan. Hindi ko alam. Pero ngayon ayoko magmadali. Ngumiti si Lindon. Okay lang. Nandito lang ako. Sinasabi mo lang yan kasi akala mo hindi ako aalis. Maybe I'm just hoping that you'll stay. Not because of me, but because you want to. Nagkatitigan sila. Mahinang hangin ang tanging gumalaw sa bagitan nilang dalawa. Isang araw naman sa may kusina. Anong niluluto mo? Tanong ni Malia habang sumilip sa likod ni Lindon. Something sweet. Para sa'yo. Sweet ka na nga. Magluluto ka pa ng sweet? Ay, cheesy. Laging may dagdag. Para siguradong mahulog ang loob mo. Sagot ni Lindon habang ngumingiti. Tumawa si Malia. At doon niya naisip, hindi na siya natatakot. Nang sumunod na gabi, sa loob ng study room ay nagbabasa si Malia ng libro habang si Lindon ay abala sa laptop. Napansin niyang isang sketchpad sa tabi ng lalaki. Hindi niya binuksan, pero alam niyang siya na naman ang laman niyon. Bakit mo pa ako ginuguhit hanggang ngayon? Tumingin si Lindon. Kasi kahit nandito ka na, gusto ko pa rin tandaan kung gaano kita kaganda. At kung baka sakaling sa mga araw na hindi ka magsalita, maintindihan pa rin kita. Natahimik si Malia. Hindi niya na namalayang lumapit siya kay Lindon. Walang salita, dahan-dahang sinandal ang ulo sa balikat nito. Sa gabing yon ay hindi kailangan ng kahit anong paliwanag. At nang mangyari yon ay hindi nila plinano. Isang gabi habang umuulan ay nagsalo sila sa isang bote ng red wine sa veranda. Maingay ang ulan sa bubong pero tahimik sa pagitan nilang dalawa.
Kung hindi mo ako kinidnap. Huwag na nating balikan. Mali pa rin yun hanggang ngayon. Pero kung hindi mo yung ginawa, baka hindi tayo magkita ulit. Baka nga. Baka hindi ko maramdaman tong nararamdaman ko ngayon. Nag-angating-tingin si Lindon. Anong nararamdaman mo ngayon? Napangiti si Malia, kunwari nag-iwas sa tanong. Giniginaw. Tumayo si Lindon at lumapit. Dahan-dahang sinuot ang jacket niya sa balikat ni Malia. Pagkatapos, ay naupo sa tabi nito. Pwede ba ako magsabi ng totoo? Lagi. Hindi na ako sigurado kung gusto kong umalis. Hindi agad sumagot si Lindon. Pinisilang ito ang kamay niya ng marahan. Then stay. Not because I asked, but because you want to. At sa gabing yon, sa pagitan ng katahimikan at ulan, ng init ng balikat at lamig ng hangin na lumampi ang halik ni Lindon sa labi ni Malia. Walang pagmamadali, walang drama, isang halik na puno ng pag-unawa at maingat na paglalambing. At hindi siya umatras. Sa pagitan ng katahimikan at ng malamig na hangin pumapasok mula sa bintana, ay magkatabi sina Malia at Lindon sa loob ng kanyang silid. Tanging ilaw ng lampshade ang saksi sa damdaming unti-unting bumabalot sa kanila. Dahan-dahang humawak si Lindon sa kamay ni Malia. Hindi siya nagmandali, hindi rin siya humiling. Malia, pwede ba? Hindi sumagot si Malia, pero ang mga mata niya ang nagsabi ng oo. Unti-unti siyang lumapit, hinalikan siya ni Lindon. Maingat at tila, takot na masaktan siya. Gumanti si Malia sa haplos. Ng kanilang mga labi ay unti-unting bumitaw ang lahat ng takot, alinlangan at tanong. Hinayaan ni Malia ang sarili. Sa bisig ni Lindon ay naramdaman niyang ligtas siya. Sa mga halik nito ay naramdam niyang totoo ang lahat. Walang pagmamadali, walang kapritso, tanging damdaming totoo at kusa. Isang gabi ng pagsuko, hindi bilang bihag, kundi bilang pusong pumiling magmahal kahit pikit mata. Habang tumatagal ang pananatili ni Malia sa malapalasyong tahanan ni Lindon, ay unti-unting nabubuksan ang mga mata niya sa mundong hindi nakalaing kakabit ng lalaking minahal niya. Hindi ito simpleng bahay. Hindi rin ito simpleng negosyo. Mula sa mabiglang pagdating ng mga estrangherong nakaitim at may hawak na attached case, hanggang sa mabihirang usapan sa telepono ni Lindon na pabulong at puno ng mga salitang hindi karaniwang ginagamit sa legal na negosyo, ay nararamdaman na ni Malia. Minsang nahuli niya si Lindon sa isang silid habang may kausap sa video call. Nag-uusap tungkol sa shipment, territory, at clearing out rivals. Nang mapansin siyang nakasilip, ay agad sinara ni Lindon ang laptop. Malia, trabaho lang yun. Don't worry. Aniya habang nilalapitan siya at inakbayan. Hindi siya nagsalita, pero ang puso niya ay may gumuguhit na hinala. Hindi niya tinanong at hindi pa siya handa sa sagot. Isang hapon ay dumalot siya sa greenhouse. Gusto lang niyang makalanghap ng preskong hangin. Si Lindon ay nasa labas daw para sa emergency meeting. Pero may naabutan siyang estranghero sa loob. Matangkad at maputi. May hawak na rosa sa tila, kinikilates. Suot ang maraming jacket na parang hindi bagay sa karangyaan ng lugar. Napalingon nito, tiningnan si Malia mula ulo hanggang paa. Ikaw siguro si Malia. Hindi siya kumibo. Lumapit ito at marahang naglakad pa palapit sa kanya. Wala siyang kilalang ganito sa bahay at hindi rin ito kasama sa mga staff. Don't worry. I won't hurt you. Yet. Who are you? Hindi may tagong kaba na tanong ni Malia. Isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa labi nito. Marcos, maybe Lyndon mentioned me once or twice. I used to be his right hand. Biglang napaatras si Malia. You used to? Yup. Until he decided I wasn't useful anymore. Took everything, my title, my life, my position. And now, even you. Mas lalong lumamig ang hangin. Anong sinasabi mo? I'm saying that I know everything. Lyndon may have tricked you with pretty lies and sweet words, but he's still who he is. Ruthless, dangerous, and selfish. He used me, just like he's using you now.
Sabay lapit pa ng konti ni Marcos. Hindi. Hindi ako ginagamit ni Lyndon. Then why are you still here? You think he brought you here para lang mahalin ka? Don't be naive. He's keeping you like a pet in a golden cage. Tanong ni Marcos at titig na titig sa kanya. Muntik nang magsalita si Malia, pero pinigilan niyang sarili. Ang totoo, may bahagi sa kanyang natamaan si sinabi. Lumapit si Marcos. You're not safe here, Malia. Hindi mo lang alam mga pinapatay ng tao. Mga kontrabidang sa mata niya, pero sa ibang matay biktima. Tumalikod si Marcos at lumakad paalis. Pero bago tutulong makalayo, ay lumingon si Marcos. Alam ko ng lahat. Alam ko ang kahinaan ni Lyndon. At sa tamang panahon babagsak siya. Mauna ka nang lumayo kung ayaw mong madamay. At nawala si Marcos sa malikurang daan ng greenhouse bago pa man makatawag ng tulong si Malia. Kinagabihan ay bumalik si Lyndon at wala siyang kamalay-malay. Maliwanag ang buwan. Parang ikaw lang. Ani habang iniaabot ang kamay ni Malia sa may veranda. Hindi agad sumagot si Malia. Tahimik lang siya habang nakatanaw sa labas. Ramdam ni Lyndon ang distansyang biglang sumingit sa pagitan nilang dalawa. Are you okay? Mahal mo ba ako? Nagulat si Lyndon pero hindi siya umiwas ng tingin. Yes, every part of me. Lahat ba ng bahagi mo? Tumahimik si Lyndon. May dumating kanina habang wala ka. Si Marcos. Lumitaw ang tensyon sa panga ni Lyndon. Napahigpit ang hawak niya sa baso ng alak na iniinom. What did he say? Na ginamit mo siya. Na ginagamit mo rin ako. Na hindi ako ligtas dito. Do you believe him? Hindi agad nakasagot si Malia. Hindi ko alam. Lumapit si Lyndon at marahang hinawakan ng kanyang braso. I never wanted to hurt you. Marcos, he was dangerous. I had to let him go. But you're the only part of my life I want to keep clean. Umiling si Malia. Clean? Paano magiging malinis ang relasyon natin kung ang paligid mo'y marumi? Nagpigil si Lyndon. Kita sa mukhang sakit, pero nanatiling kalmado ang tinig. Give me time. Just give me time to fix everything. Baka hindi lang ako kailangan mag-ayos din doon. Baka pati ako. Kasi hindi ko na alam kung alin sa nararamdaman kong totoo. Sa gabing yon, ay hindi sila natulog ng magkasama. Hindi rin sila nag-usap pa. Sa isang sulok ng silid, si Malia tahimik na umiiyak habang si Lyndon ay nasa kabilang kwarto. Hawak ang telepono, tumatawag at malinaw ang tono ng utos. Find Marcos. Now. Hindi alam ni Malia kung kailan nagsimulang magbagong ihip ng hangin ng puso niya. Minsan sa tahimik na gabi ay naaalala niya ang unang gabing sinakay siya sa van na wala siyang alam. Puno ng galit, takot at pagtutol. Pero ngayon, sa isang bubong kung saan siya dati pakiramdam niya ay nakakulong, ay nagsisimula na siyang tumingin ng iba. At sa bawat hakbang ni Lyndon, sa bawat tingin at sa bawat kilos na walang hiling kapalit, ay unti-unting natutunaw ang matitigas niyang pader. Ngunit kasabay ng unti-unting pag-ibig, ay dumating din ang multo ng nakaraan. Isang linggo nang lumipas mula ng huling pagbisita ni Marcos. Simula noon, ay mas naging tahimik si Lyndon. Mas madalas siyang wala sa bahay, abala sa mga pulong, tawag at lihim na pag-uusap. Bihira na ang hapunan nilang dalawa. At kung magkasabay man sila ay wala nang masyadong usapan. Tanging sulyap at tango. Parang may pinipigil ang bagyo sa loob ng binata. Babalik din siya. Buling ni Maria minsan sa sarili habang nakatanaw sa labas ng bintana. Isang gabi nagising si Maria sa mahinang ngunit matalas na katok. 3 beses na sunod-sunod. Hindi pamilyar at hindi rin marahas. Lumapit siya sa pinto ng kwarto. Sa pagdungan niya sa peephole ay nakita niyang si Marcos ang nasa labas. Nakaitim, may suot na cup at hawak ng isang maliit na bag. Binuksan niyang pinto at bahagyang nag-alangan. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo na ba naisip
na di ka naligtas dito. Baka sa susunod ay hindi lang ako nagbumisita. Tiningnan siya ni Malia. Walang bakas ng takot sa mukha, pero may pagkalito. Wala si Lindon. May kausap sa warehouse. Ngayon ang pagkakataon mo. Anong sinasabi mo? Sumama ka na. Ilalayo ko ng tuluyan. Humakbang pa si Marcos palapit. I can't protect you. I know where he hides his truth. Alam kong sa una akala mo ligtas ka. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nagmamahal ay hindi nananakit. Natahimik si Malia. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil nalilito siya. Hindi para kay Marcos, kundi sa sarili niyang damdamin. May mga araw na gusto niyang lumayo. Gusto niyang putulin ang koneksyon at lumabas sa mundong hindi kanya. Pero mas may maraming araw na kapag wala si Lindon, ay hinahanap-hanap niya ito. Kapag malungkot siya, iniisip niya kung paano nito hinawakan ng kamay niya ng gabi ng ulan. Kapag natatakot siya, ay naaalala niya kung paano siya itong binigyan ng kalayaan kahit pwede siyang pilitin. At ngayong nasa harapan niya si Marcos, dahil ang alok ng pagtakas at kapayapaan, ay doon siya tuluyang naliwanagan. Ayaw niya nang lumayo. Tumitig siya kay Marcos ng diretsyo. Salamat, pero hindi na ako aalis. Nag-ibang anyo ni Marcos, parang hindi ito makapaniwala. Hindi ka naligtas dito, Malia. Baka nga hindi. Pero alam kong mas hindi ako ligtas sa ideyang iiwan ko siya ng walang paliwanag. O mas malala, naiiwan ko siya habang pinipili niya akong mahalin. Humakbang si Malia pa atras at matatag ang boses niya. Alam kong hindi siya perpekto. Alam kong may madilim sa mundo. Pero kung hindi ko siya kayang tanggapin sa kabuuan niya, hindi ko siya totoong mahal. Napatitig si Marcos, tila saglit na natahimik. Isang araw, maaalala mo tong desisyong to. At baka pagsisihan mo. Ngunit ngumiti si Malia ng banayad. Baka nga. Pero kung darating man yung araw na yon, mas pipiliin ko pa rin akong umako sa sakit kaysa siya. Umiling si Marcos at hindi na nagsalita pa. Tumaliko dito at sa isang kisap mata ay nawala sa dilim ng hallway. Pagbalik ni Lindon ay halos madaling araw na. Basang-basa siya sa ulan, gulong-gulo ang buhok at baka sa mukha ang pagod. Pagbukas ng pinto ng master's bedroom ay laking gulat niya nang makita ang gising si Maria. Nakaupo ito sa kama, may hawak na kumot. Bakit gising ka pa? May bisita ako kanina. Sino? Si Marcos. Kita ang tensyon sa mukha ni Lindon. Agad siyang lumapit na hawak ang balikat ni Malia. Did he hurt you? Hindi. Pero inalok niya akong tumakas. Napaupo si Lindon sa gilid ng kama. Hindi siya makatingin. At? Hindi ko tinanggap. Napatingin si Lindon, tila hindi siya makapaniwala. Bakit? Lumapit si Malia. Umupo siya sa tabi ni Lindon at pinataw ang kanyang kamay sa kamay nito. Dahil hindi na ako sigurada kung gusto ko pa talagang umalis. Hindi sa kabila ng lahat ng gulo mo. Ng gulo natin. May parte sa akin na gustong protektahan ka. Kahit alam kong kaya mong protektahan ang sarili mo. Gusto ko nandito kapag sinubukan mo ng ayusin ang lahat. Gusto kong sumubok kasama ka. Tumingin si Lindon sa kanya na tuloy-tuloy ang titig. Parang may gustong sabihing hindi masabi. Ngunit sa huli, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin niya sa akin. At sa gabing yun, walang halik, walang yakap na may kahulugan. Tanging katahimikan, ang init ng dalawang pusong sa wakas ay sabay ng tumibok. Hindi dahil sa sapilitan, kundi sa desisyong malayang pinili. Ngunit hindi tumigil si Marcos. Ang tahimik na gabi na sinundan ng pagtanggi ni Malia ay simula lamang ng isang planong matagal ang iniipon. Hindi siya nagalit dahil sa selos. Hindi rin dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa paghihiganti, dahil sa pagkabura ng kanyang pangalan sa ilalim ng organisasyong minsan niyang pinangunahan. Si Lindon ang pumalit, at si Lindon ang umangat, at ngayon, si Lindon rin ang kailangang bumagsak. 3 araw bagong pagsalakay. Magsimula na tayo. Maring utos si Marcos sa mga tauhang dati tauhan din ni Lindon. Paanong babae? Wala tayong kailangan sa kanya. Pero kung gagamitin siyang pananggalang,
Huwag kayong magdadalong isip. Sa isang lihim na warehouse sa labas ng compound ay sinimulan ni Marcos ang paglatag ng plano. Mula sa pagbili ng mga tauhang hindi na kontento hanggang sa paniniktik sa mga lalgusan at schedule ni Lindon. At dumating ang gabi. Sa gabi ng pagsalakay ay tahimik ang buong compound. Walang masyadong tauhan si Lindon sa paligid dahil iniwang utos nito na pahinga muna ang lahat. Pero hindi pa man sumasapit ang hating gabi ay pumutok na ang unang putok. Nabulabog ang buong mansyon. Nagising si Malia sa sunod-sunod na ingay ng putukan, sigawan at yabag ng mga paa. Agad siyang tumayot lumabas ng silid. Lindon! Sigaw niya. Sa hallway ay sinalubong siya ni Rex. Ma'am, sumilong po kayo. May sumalakay. Nasaan si Lindon? Wala po siya sa silid. Baka po nasa opisina. Hindi na siya pinatapos si Malia. Tumakbo siya palayo at sinundan ang hakdang pababa. Sa basement level ng compound ay nagtago si Lindon sa likod ng isang mesa. Hawak ang baril, may tama sa balikat at dugoan ang kaliwang tagiliran. Ngunit kahit sugatan ay hindi siya umalis sa pwesto. Nakita niyang anino ni Marcos mula sa kabilang pader. Lindon, tingnan mo kung gaano kadaling pabagsakan ang mundong tinayo mo. Hindi sumagot si Lindon. Nagsimula na rin pumasok ang mga tao ni Marcos sa loob ng gusali. Isa-isa silang nagkalat, may hawak na armas at naghahanap ng mga tauhang tapat kay Lindon. Nagtago si Malia sa malikuran ng kabinet nang makita ang dalawang kalaban ang dumaan sa hallway. Tahimik siya, hindi humihinga, at nang makasiguradong ligtas ay mabilis siyang naglakad papasok sa opisina. At doon niya nakita si Lindon, sugatan pero pilit pa rin lumalaban. Lindon! Umalis ka na, Malia. Hindi ako aalis. Kailangan mong... Sinabi ko nang hindi ako aalis. Inalalay niya si Lindon. Nang makita niyang tama nito sa tagiliran, ay agad niyang pinisilang sugat. Aray, Malia! Kailangan nating lumaban, pero hindi ko hahayaang mamatay ka dito. Nagplano si Malia. Habang nagtatago sila sa isang lumang silid, ay mabilis na gumalang isip na Malia. Nakita niya ang blueprint ng compound nakapin sa isang corkboard sa gilid. Doon niya naalala ang lumang exit tunnel na minsang pinakita sa kanya ni Lindon. Isang daanang matagal nang nakalimutan, ngunit konektado sa panabas ng generator room. May paraan. Kung makakarating tayo rito, pwede nating i-off ang buong power ng compound. Sabi ni Malia na nakatingin sa mapa at tinuro niya ang likod ng bahagi. Pero, delikado yun. Puno ng traps yung tunnel na yun. Baka nga. Pero kung madidilim ang paligid, mawawalang bintahan ni Marcos. Nagkatinginan sila, tumango si Lindon. Then we move. Together. At sa loob ng tunnel, habang dinadaanan nila ang makipot at malikabok na daanan, ay naririnig nila ang putukan sa taas. Ilang beses silang napapahinto sa tunog ng mahakbang pero hindi sila nakita. Sa dulo ng lagusan ay nakita nila ang lumang breaker box. Dahan-dahang binuksan ni Mali ang takip at hinanap ang main power switch. Handa ka na? Tumango ito kahit namumutla. Hinila ni Mali ang switch pababa at biglang nagdilim ang buong compound. Anong nangyari? Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Marcos. Namatay ng ilaw! Hindi gumagana ang comms! Nagtagumpay si Maria. Mula sa dilim ay mga tauhan si Lindon na bumalik at sinamantalang pagkagulat ng kalaban. Sa loob ng ilang minuto ay unti-unting nagbalik ang kontrol sa kampo. Sa silong ng main hall ay nagkita muli sina Marcos at Lindon. Si Malia ay nasa tabi ng lalaki, hindi dahil sa armas, kundi dahil sa panindigan. Wala na kayong laban! Sigaw ni Marcos. Wala ka rin karapatang bumalik. Sagot ni Lindon at nakatayo na ngayon kahit pa may sugat. Kinuha mo lahat sa akin? Dahil ginamit mong pangalan natin sa pansarili mong interes. Pinabagsak mong sarili mo, Marcos. I just pulled the curtain. Pilit na sumugod si Marcos kay Lindon. Pero bago pa man siya makalapit, ay hinarang siya Malia gamit ang isang stand baton na nakagip na kanina. Nangisi si Marcos at bumagsak sa sahig. Matapos ang engkwentro, ang mga tauhang kumampi kay Marcos ay sumuko. Ang ilan ay tumakas. Ang mansyon ay muling bumalik sa katahimikan. Sa loob ng clinic room ay ginamot ang sugat ni Lindon. Si Malia ay tahimik lang sa tabi niya.
Tiningnan mo ako. Hindi ko alam kung dapat ba ako matakot o humanga sa'yo eh. Pareho. Tumawa si Lindon kahit bahagya nga napangiwi sa sakit. Salamat. Kung wala ka, baka hindi na ako umabot. Tumingin si Malia sa kanya ng seryoso. Hindi lang kita niligtas. Pinili kitang panindigan. At sa gabing yun, sa gitna ng sugat, tagumpay at katahimikan, ay tumibok ang puso ni Malia. Hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tapang na pinili niyang harapin sa mundong dati takot na takot siyang pasukin. Matapos ang gulo, putukan at pagtataksil, ay tahimik na muling bumalik ang araw sa compound. Ngunit hindi ito ang dating araw na puno ng lihim, galaw ng mga anino at patagong kilos. Isa nitong umagang maliwanag, diretsong daan at desisyong walang balikan. Pinili ni Lindon ang kapayapaan. Hindi naging madaling ring hakbang. Isa-isa niyang kinausap ang mga taong dating bahagi ng kanyang organisasyon. Ang ilan ay matagal na rin gustong lumayo. Ang iba'y tumutol. Pero sa dulo ay nakiisa. Si Lindon, ang dating pangalang binalang takot at respeto sa ilalim ng lihim ng mundo ng mafia, ay unti-unting isinapubliko ang kanyang desisyon. Sa isang pahayag sa media, ay tahimik ngunit buong kanyang boses. Wala lang mas mahalaga pa sa akin ngayon, kundi ang mabuhay ng katotohanan. Lahat ng kinita ko, lahat ng inipundar ko, ay ipinapasa ko sa legal at malino na paraan. I take full responsibility sa lahat ng nangyari. Hindi na ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa paninindigan. Hindi siya binatikos. Maraming nagulat, pero mas maraming humanga. Kinagabihan, sa rooftop ng compound na ngayon muling inayos. Tahimik si Malia habang nakaupo sa isang wooden bench. Hawak niya ang tasa ng mainit na tsaa. Ramdam pa rin ang lamig ng gabi, pero hindi na ito nakakatakot. May ibang uri na ng katahimikan. Yung hindi na nakakaparil sa dibdib. Narinig niyang yapak ni Lindon mula sa likuran. Can I sit here? Tumingin si Malia, tumango lang. Umupo si Lindon sa kanyang tabi, may hawak ng tasa. Matagal silang walang imit. Tanging tunog ng hangin at malalayong huni ng kuliglig ang maririnig. Hanggang sa nagsalita si Malia. Akala ko hindi mo kaya. Ang alin? Ang bitawan ng lahat. Akala ko rin. Bakit mo ginawa? Dahil kung hindi ko gagawin, baka mawala ka sa akin. Ganun mo ako kamahal? Tumigil si Lindon. More than anything, na pinundar ko sa mundong to. Minsan iniisip ko, kung hindi ka na-kidnap, kung hindi tayo nagkita ulit sa ganitong paraan, baka hindi ko naisipang magbago. Napangiti si Malia kahit pilit man. Siya dapat pala, magpasalamat ba ako sa mga kumindap sa akin? Naku, hindi naman. Baka isipin mo, plinano ko pa yon. Nagkatawanan sila, ngunit agad din itong napalitan ng seryosong katahimikan. Mahirap kalabanin ng sarili, Malia. Pero mas mahirap yung araw-araw na alam mong kahit anong gawin mo ay hindi ka matahimik dahil alam mong mali. Mabutit pinili mong titama. Mahirap pero pinipilit ko araw-araw. At anong plano mo ngayon? Tumingin si Lindon sa hawak ng tasa. I'm starting clean. May foundation na akong binubuo para sa mga pamilya ng mga dating tauhan ko. Magbubukas ako ng legal na negosyo. Coffee chain actually. Naisip ko kasi kapag may mainit kang hawak sa kamay, mas kaya akong huminga. Philosopher ka na ngayon? Lover. Redeemed criminal. Halos pareho lang. Naglakad sila sa rooftop ng tahimik. Hanggang sa huminto si Malia na malapit sa gilid, natanaw ang syudad sa malayo. Alam mo ba, Lindon? May mga gabi pa rin na natatakot ako. Baka biglang may bumalik. Baka lahat ng to, ilusyon lang. Lumapit si Lindon at hinawakan ng balikat niya. Hindi kita pinapangakuan ng mundo. Pero pinapangako kong kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Natakot ako sa'yo noon. Akala ko isa kang halimaw. Baka nga dati. Pero ngayon, kahit pa may madilim kang nakaraan, pinipili pa rin kita. Kahit wala na akong power at wala na akong yaman. Mas gusto ko nga yan eh. Dahil ibig sabihin, sa lahat ng tinggal mo sa sarili mo, ay akong pinili mong itira. Wala na akong balak ibalik ang dati. Pero kung may isa akong babalikan araw-araw,
Ikaw yun. Mahal kita, Malia. Mahal din kita. Sa wakas, bumaba sila mula sa rooftop. Hindi na bilang isang bilyonaryo at isang bihag, kundi bilang 2 taong parehong sinubok ng madilim na mundo. At ngayon ay parehong pumili ng liwanag. Sa isang maliit na bahay sa tabing dagat ay tahimik ngunit masiglang umaga. Ang hangin ay preskong may halong alat. Sa di kalayuan ay may mga batang naghahabulan. May dalang mga libro't lapis at may mga matang puno ng tuwa. Dito sa bayang to ay isang bagong yugto ang sinimulan ni Malia at Lindon. Wala na ang mga high-rise building, wala na rin mga bulletproof cars at lihim na pulong sa ilalim ng dilim. Sa halip ay narinig isang makalumang two-story na gusali na bagong pininturahan sa asul at puti. Sa ibabaw nito ay nakakabit ang simpleng karatolang bahay-aral para sa batang lansangan na tinatag ni Lindon Pascual at Malia Salazar. Dati puro utos lang ako. Ngayon natuto na akong makinig. Lalo sa mga batang gaya ninyo. Tumawa ang mga bata. Humalakak din ang ilang mga magulang at gurong naroroon. Tahimik lang si Malia sa gilid. Nakasuot siya ng simpleng floral na dress at may hawak na listahan ng pangalan ng mga estudyanteng papasok sa unang klase. Matagal lang hinihanda ang araw na to. Halos 1 taon mula nang talikurin ni Lindon ang kanyang lumang mundo. At sa loob ng panahong yon, ay isa lang naging malinaw. Gusto niyang magtayo ng bahay na hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong gaya niya. Mga taong minsang nawalan ng gabay at ngayon binibigyan ng bagong landas. Maaga pa lang ay abala na si Malia sa pag-aayos sa mga gamit para sa opening ceremony ng paaralan. Nasa gilid siya ng malit na silid na ginawang opisina. Pinaplansyang listahan ng mga batang papasok sa unang klase. May hawak siyang clipboard habang inaayos ang mga pangalan ayon sa edad. Gutom ka na siguro. Biglang sabi ng pamilya na tinig mula sa likuran. Napalingon si Malia. Si Lindon may hawak na tray ng pandesal at kape. Nakaroll up ang manggas ng kanyang polo. Medyo magulong buhok at may bakas pa ng bagong gising sa mukha. Anong oras ka nagising? Mas maaga kasi sa'yo. Alam kong magpuput ka kagabi. So I figured, kailangan mo ng assistant. Umupo siya sa lamesa sa harap ni Malia at kinuhang ilang papel. Grade level, section. Wow! Big time ka na talaga. Principal vibes. Ikaw kayang dahilan kung bakit naging ganito ang buhay ko. Good or bad? Both. But mostly, good now. Tahimik silang nagkatinginan. Sa simpleng espasyong yon ay walang engranding background, walang dramatic music, ay naramdaman ni Malia ang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ito yung klase ng katahimikang hindi nakakailang, yung buo, yung sapat. Hinawakan ni Lindon ang kamay niya. Alam mo, kahit anong mangyari, this moment is everything I didn't know I needed. Cheesy mo? Hindi kasi ako sanay sa ganito eh. Tahimik, wala sa ilalim ng baril. Walang code words, walang nagmamanman. Ikaw lang, ako, pandesal, kape, at mga bata naghihintay sa classroom. Napangiti si Malia. Sana ganito lang lagi. Huwag ka mag-alala. I'm making sure it stays. Umangat ang kamay ni Lindon at inayos ang hinanghibla ng buhok sa gilid ng pisngi ni Malia. Alam mo ba, kahit bago pa tayo magkakilala noon, araw-araw katang naiisip. Lindon, Hindi. Seriously. Sa dami ng gulo sa mundo ko, ikaw yung hindi ko na malimutan. At kahit natakot ako nung una sa nararamdaman ko, sa ginawa ko, alam ko na, ikaw yung tahanan na hindi ko akalaing hahanapin ko pala. Hindi na kaimik si Malia. Hindi dahil sa hiya, hindi rin dahil sa pagkalito, kundi dahil sa katiyakan na kahit ilang beses pa siyang bumalik sa nakaraan, sa dinami-rami ng pwedeng maging dulo, ay si Lindon pa rin ang pipiliin niyang umpisahan muli. Lumapit si Lindon at hinalikan siya sa noo. Mamaya pagkatapos ng programa, may surprise ako. Lindon, Shh! Basta huwag kang aalis ha. Hindi na ako aalis. At during the event, malapit ang ribbon cutting. Oh wait, may konting dagdag lang ako sa program. Nagulat si Malia. Umakyat muli si Lindon sa entablado
Kinuha ang mikropono at tumahimik ang buong paligid. Bago tayo magbukas ng paaralan na ito, ay may isa muna akong gustong buksan. Napakunot ang noon ni Malia. Tumingin si Lindon sa kanya. Isang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa harap ng mga batang gaya ng dating ako at sa harap ng babaeng nagpabago sa mundo ko. May lumapit na bata, bitbit ang malit na kahon. Iniabot ito kay Lindon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Malia. Nagulat ang dalaga, pigil ang hininga ng lahat. Ang mga bata napa-aw habang ang mga guro'y napapaluha na. Malia Salazar, hindi na akong lalaking minsan natakot mahalin ka sa mali. Ngayon nandito ako, humaharap bilang lalaking gustong panindigan ng tamang landas sa kasama ka. Will you marry me? Sandaling katahimikan. Si Malia ay halos hindi makagalaw, pero ang ngiti sa labi niya ay sagot na sa lahat. Tumango siya. Oo. At sa gitna ng palakbakan, hiyawan at pagbati ng mga bata ay marahang niyakap ni Malia si Lindon. Hindi to yakap ng pagtatapos, kundi yakap ng bagong simula. Pagkalipas ng isang taon, maituturing na tahimik ang buhay nila. Pero hindi to naging boring. Sa umaga, si Malia nagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat sa mga batang walang pamilya. Si Lindon naman ay namamahala sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga magulang at guardian ng mga bata na mula sa pagtatahi, paglalako ng gulay, hanggang sa paggawa ng mga handcraft bags na ina-export na nila sa Maynila. Wala silang malaking bahay. Wala ring personal driver. Ang sasakyan nila ay isang lumang multicab na laging puno ng school supplies at snack packs. Pero araw-araw ay puno ng halakhak ang tahanan nila. Isang gabi habang pinagmamasdan nilang mga bituin mula sa balkonahe ng kanilang bahay, ay napabuntong ng si Lindon. Naalala mo yung unang gabi natin? Tanong niya. Alin? Tanong ni Malia habang nakasandal sa balikat nito. Yung sapalitan kang sinakay sa van. Oo, akala ko katapusan ko na. At ngayon? Tanong ni Lindon. Tumingin si Malia sa kanya. Ngayon, alam kong simula pa yon ng kwento natin. Ang kwentong pag-ibig nila Malia at Lindon ay nagsasabing ang pagmamahal ay hindi laging dumarating sa tamang paraan o sa tamang panahon. Minsan may kasamang gulo, sakit at pagkakamali. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nasusukat sa simula, kundi sa mga desisyong ginagawa araw-araw. Mga desisyong pumipili ng kabutihan, katapatan at pagbabago. Hindi kailanman huli para bumitaw sa maling mundo at simulan ng bago. Lalo na kung may kasama kang taong naniniwala sa iyo sa kabila ng lahat. Maraming salamat po, mga kakilig story.